Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ang tiwala nakukuha kapag pinaghihirapan. Hindi ito basta-basta ibinibigay ng isang tao, lalo na kapag siya mismo ay nakaranas ng matinding sigalot ng dahil lamang sa labis na pagtitiwala. Ngunit maniniwala ba kayo na nagawa kong paamuhin ang pinakamabagsik na taong kilala ko noong araw? Ako nga po pala si Jane, 50 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung ako'y 22 anyos pa lamang taong 1997. Matagal na pong hiwalay ang aking mga magulang. Nanay ko lang ang nagpalaki sa akin. Hindi ko na po nakikita ang aking papa, bagamat nabalitaan naman namin na siya ay nasa ibang bansa na. Nakita ko ang matinding pagpupursige ni mama na maitaguyod ako hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Isa na akong nurse nang magkakilala sina mama at Don Lucio. Nagkaibigan at nagkasundong bumuo ng pamilya. Wala akong naging pag-angal doon. Kabaliktaran naman sa naging reaksyon ng anak ni Don Lucio na si Hana. Kahit kailan hindi ko matatanggap ang hampas lupang yan sa pamamahay natin, Daddy. Bakit ba kailangan niyo pang mag-asawa ulit? Nandito naman ako, hindi ko kayo pababayaan. Hana, umayos ka sa pagsasalita mo. Nakakaya sa mapapangasawa ko at sa anak niya. Dad, makinig ka kasi sa akin. Ang mga taong kagaya nila ay mukhang pera. Wala kang magiging kinabukasan sa kanila. Mas nahihiya ka pa talaga sa kanila? Iha, pwede bang pagsalitain mo muna ako? Hindi lang ito tungkol sa pera. Matalino si Jane. Kaya kanyang tulungan na patakbuhin ang negosyo natin. Mawalang galang na po, Don Lucio. Isa po akong nurse. Wala po akong alam sa negosyo. Tsaka may trabaho naman po ako. Talaga? Umaarte kang inosente? Ang sabihin mo, nagkukunwari ka lang na mabait pero talagang may plano kang hindi maganda laban sa amin. Hana, hindi ako masamang tao. Kung talagang gusto ni Mama at Don Lucio ang magpakasal, hayaan mo sila. Sa huli sila naman ang magsasama eh. Tayong dalawa magkakaroon ng sariling buhay. Bubuo rin tayo ng sarili nating pamilya. Tumahimik ka! Pesting mindset yan. Hana, tama na. Kung wala kang magandang sasabihin, iwan mo na muna kami. Pumasok ka na muna sa kwarto mo. Dahil sa nakikitang galit sa mukha ng kanyang ama, walang nagawa si Hana kundi ang umalis sa dining hall. Naiwan kaming tatlo nila Mama at Don Lucio kaya namayani ang katahimikan. Tumikhim ako para ipakita sa kanila ang assurance na wala silang magiging problema sa akin. Kahit kailan, hindi ko na naising maging hadlang sa pagmamahalan nila Mama at Don Lucio. Tinapos ko na ang pagkain tsaka magalang na tumayo. Mama, Don Lucio, maiwan ko na po muna kayo Magpapahangin lang po ako sa labas. Iha, sandali lang. Bakit po? Maraming salamat sa pagiging maintindihin mo. Oo nga pala, dahil ikakasal na kami ng mama mo, tawagin mo na din akong Papa. Sige po, Papa. Welcome to our family, Iha. Masaya akong kilalanin ka bilang ikalawa at bunso kong anak. Matagal na kami ng mama mo nang magkakilala, kaya alam kong hindi na kami magkakaanak pa. Salamat po, Papa. Sige, ikaw na ang bahala ha. Help yourself, Iya. Kung may kailangan ka, may mga kasambahay dyan. Pwede mo silang utusan. Sige po, Papa. Matapos kong makipag-usap sa kanya, iniwan ko na sila ni Mama. Nagpunta ako sa hardin at nagpasya na magpahangin. Madilim na ang kalangitan pero hindi ko naman maramdaman na talagang gumabi na. Naisip ko si Hana at ang matinding disgusto niya sa amin ng mama ko. Para sa akin, bakit ganun na lang ang galit niya na para bang mga hampas lupa kami kung ituring niya? Bala ko sanang baliwalain na lamang yun. Nabigla na lang ako nang magsalita sa likuran ko si Hana, baka sanggigil sa mukha niya. Ang kapal mo rin ano? Umaastang taga rito ka sa bahay namin? Hanggang ngayon ba bitter ka pa rin sa pagsasanib ng mga pamilya natin? Bakit kaya hindi ka nalang matuwa para kina Mama at Papa? Papa? Talagang feeling close ka na sa daddy ko? Ano bang malay namin kung mga social climbers lang kayo? Sa tingin mo ba, Hana, gugustuhin ng tatay mo na makasama ang nanay ko kung pera lang ang habol namin? Bakit magpapakasal pa sila? Ayaw mo lang yatang lumagay sa tahimik si Papa eh. Tumahimik ka! Mga patay lang ang gustong lumagay sa tahimik!
Pwede ba? Huwag na tayong magplastikan? Alam mo, hindi naman ako nakikipagplastikan sa'yo eh. Gusto ko nga maging malapit tayo sa isa't isa eh. Huwag ka nang umasa. Kahit kailan, hindi yan mangyayari. Ayoko! Sabi mo eh, pero hindi ako papayag na sirain mo ang relasyon ng mga magulang natin. Hahayaan mo silang maging masaya. Saad ko kay Hana. Alam kong malayong agwat ng pamumuhay namin sa kanila. Simpleng empleyado lang ako pero palaban at nagsasalita kapag nasa katwiran. Tingin ko naman si Hana lang ang masyadong maraming arte sa pagsasama nila mama at papa. Isa pa, wala akong karapatang pigilan ng mga magulang ko na putulin ang kaligayahan nila. Anak lang ako, kaya igagalang ko anuman ang maging desisyon nila. Hindi ko alam na mas lalong mamasamain ni Hana ang mga sinabi ko. Nabigla na lang ako nang atakihin niya ako. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong magmalaki porke magiging asawa ng haliparot mong nanay ang daddy ko? Huwag mong kutsain ng nanay ko. Bakit? Totoo naman ah. Ang mga kagaya nyo ay hindi naman talaga kamahal-mahal. Kayo ang klase ng mga taong pinakahuling pipiliin. Alam mo kung bakit? Dahil wala kayo sa kalingkingan namin. Ganun ba? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Bakit? Perpekto ka ba? Alam mo kung magpapaligsahan lang tayo ng paglangoy sa malalim na tubig, mukhang matatalo ka. Ang babaw mo ang OA mo pa. Dapat sa'yo kinakalbo! Sa tingin mo ba papatulan kita sa paraang gusto mo? Hetong sa'yo! Malakas kong sinuntok si Hana na ikinairi niya sa labis na sakit. Napaatras siya at nanggagalaiting napatingin sa akin. Muli siyang lumapit at marahas akong sinabunutan. Sa akto niyang ito kami nahuli ni Papa na ikinasigaw niya sa amin. Hana! Itigil mo yan! Hana! Hayaan mo ako, Dad! Anong hayaan? Nananakit ka na. Bayolente ka na, Hana. Ano bang nangyayari sa'yo? Siyang nauna eh. Paanong mauuna si Jane? Ikaw ang nakita kong sumugod sa kanya. Itigil mo to. Kung ayaw mong ilipat ko sa pangalan niya, ang lahat ng pamanang dapat ay sa'yo ko ibibigay. Ano? Nababaliw ka na ba, Dad? Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Hindi kita pinalaking barumbada. Puno ng disgustong sinamaan ako ng tingin ni Hana bago niya ako nilagpasan. Kuyong pa ang mga kamao niya nang iwan niya kami sa hardin. Nang magkasalubong pa si Hana at Mama, kitang-kita ko nang umirap siya. Kahit kailan talaga, walang galang ang stepsister ko. Iya, Jane, ayos ka lang ba? Pagpasensyahan mo na si Hana. Naiintindihan ko na hindi pa niya kayang tanggapin ang lahat. Pero umaasa naman ako sa tamang panahon. Kikilalanin kanyang kapatid. Papa, hindi naman po ako nagmamadali. Nakahanda akong maghintay. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, wala kayong magiging problema sa akin. Tanggap ko po ang tungkol sa inyo ni Mama. Maraming salamat, Iha. Wala po yun. Iha, may ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Kahit ano po, nakahanda akong makinig. Alam ko naman na hindi mo pinapatulan si Hana dahil madalas mo siyang pinagbibigyan. Ilang bangayan niyo na ang nasaksihan ko na kadalasan. Siya naman talaga ang may pasimuno. Sana, huwag mo siyang hayaan na kawawain ka. Kung minsan, labanan mo naman para magtanda. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman pong i-handle si Hana. Tsaka magsasabi naman po ako sa inyo kapag hindi ko na kaya. Mabuti naman kung ganun. Alam ko pong darating ang araw, matatanggap niya rin po ang relasyon niyo ni Mama. Kahit kailan hindi naging masaya ang pagsasama namin ni Hana. Kahit noong maikasal na sina Mama at Papa, hindi na kami natahimik. Palagi na lang may pinaplanong masama si Hana. Para bang ginagawan na lang niya ako ng mga maling bagay para masisi ng aming mga magulang. Ang masaklap pa doon, kasabwat niya si Pandoy, ang bodyguard niya. Para isagawa ang mga bagay na kahit kailan hindi ko inaasahan. Yun ay ang sirain ng mga bulaklak sa garden. Kahit lalaki si Papa, mahilig siya sa mga halaman, lalo na sa mga rosas. Doon niya kasi kinukuha ang mga bulaklak na binibigay niya kay Mama. Nalaman ko ang tungkol sa bulok niyang plano nang minsang mapagawi ako sa garden at marinig ang naging pag-uusap nila ni Pandoy. Pandoy, ano na? Nagawa mo na bang pinagagawa ko sa'yo? Opo, ma'am. Siguradong si Miss Jane na mapagbibintangan ito
oras na makauwi ang daddy nyo. Mabuti naman. Naiinis na ako sa Jane na yan. Palagi na lang siyang tama at mabuti sa paningin ni Daddy. Ako na ang suwail. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi siya nag-asawa ulit eh. Tama ka dyan, ma'am. Malay natin. Pera lang pala ang habol ng mag-inang yan. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kung kinakailangan gumawa pa ako ng mas masaklap pa sa pangyayaring ito, gagawin ko. Maging intak lang ang lahat ng kayamanan ng daddy ko. Akin lang ang lahat at wala silang maaangkin maski piso. Oh, ano na ang susunod na plano, ma'am? Tsaka na, sigurado naman ako na sa pagkakataong ito, mapapagalitan na siya. Wala namang ibang mahilig pumunta dito sa garden kundi siya, hindi ba? Napayukom ako ng aking kamao nang marinig ko ang mga sinabi ni Hana. Talagang gumagawa siya ng paraan para masira ako sa tatay niya. Nakahanda siyang isakripisyo ang relasyon nila mama at papa, masunod lang ang gusto niya. Kaso lang pasensyahan kami, hindi ko hahayaang masira niya ang magandang pagsasama nila mama at papa. Kailangan may gawin ako. Nang umuwi galing sa opisina sina mama at papa, dumiretso sila kagad sa garden kagaya ng nakagawian nilang dalawa. Doon kasi sila mag-uusap tungkol sa mga plano nila sa pamilya namin. Ilang minuto lang mula nang dumating ang dalawa, galit nang pinapatawag ng papa ang mga kasambahay at pinahilera. Maging si Hana na talagang inaabangan ng pagdating nila papa ay talagang nakisali pa sa komosyon at talagang balak akong sirain sa harapan ng tatay niya. Kaso lang malas niya, may demonyita siyang stepsister. Sino sa inyo ang sumira sa mga taniman ng rosa sa hardin? Sumagot kayo! Ako daddy, alam ko po kung sino. Sabihin mo, sino? At paparusahan ko! Yang pabida niyong stepdaughter, siyang nakita kong sumira sa mga bulaklak. Kita niyo na daddy, may tinatagong kasama ng babaeng yan na hindi niyo dapat palagpasin. Ops, teka lang Hana, kumalma ka. Bakit mo ipapahid sa akin ang kasalanan na hindi ko naman ginawa? Papa, bakit hindi po natin tanungin si Pandoy kung sino ba talaga ang tunay na sumira ng mga bulaklak? Sigurado po ako na hindi siya magsisinungaling sa inyo. Anong ginagawa mo? Talagang pabida ka kahit kailan? Bruha ka! Hindi ako pabida, Hana. Tinatama ko lang ang mali mo. Kasi malaki ka na, pero parang hindi mo pa alam kung alin ang tama sa mali. Sabihin mo sa akin ang totoo, Pandoy. Sino? Don Lucio. Pandoy, wag mo nang patagalin pa. Sabihin mo ng totoo. Sino nga bang sumira sa mga bulaklak? Napalunok si Pandoy at napatitig sa akin. Maya-maya pa, titingin siya kay Hana ngunit yuyuko ulit dahil pandidilatan siya. Naani mo'y pinagbabantaan na malalagot kapag nagsalita. Siyempre, hindi ko naman pababayaan si Pandoy. Alam kong wala siyang mapagpipilian dahil maldita si Hana. Lahat ng taong hahadlang sa gusto niyang gawin ay sasaktan niya. Gayunpaman, nakonsensya si Pandoy at nagsabi na ng totoo. Patawad po, Don Lucio. Ako po ang sumira ng mga bulaklak sa garden. Walang ya. Bakit mo ginawa yun? Mula ngayon, wala ka ng trabaho. Lumayas ka na rito! Teka lang, Papa. Anak, bakit? Hindi naman po gagawin ni Pandoy ang mga bagay na yun kung walang nag-utos sa kanya eh. Hindi ba, Pandoy? Anong ibig mong sabihin? Inutusan po ako ni Ma'am Hana para sirain sa inyo si Ma'am Jane. Bakit nagawa mo ito, Hana? Bakit kailangan mong siraan ang kapatid mo sa akin? At ginamit mo pa si Pandoy? Dad! Nag-iisang anak mo lang ako! Wala akong kapatid! Bakit ba hindi mo patanggapin na lang ang lahat? Wala akong tatanggapin! Muli nag-walkout na naman si Hana. Hindi ko lang maintindihan kung bakit panay ang pagmamatigas niya. Kung tutuusin, halos 1 buwan na rin kaming magkasama. Hindi kami dapat ang nagtatalo ng ganito. Ngunit dala na rin ang kagustuhan ni Papa na magkasundo kami, nagdesisyon siyang pagbakasyonin kami sa probinsya. Malayo ang kailangan naming puntahan. Si Pandoy ang nagmamaneho habang ako naman sa tabi ng bodyguard ni Hana. Ang stepsister ko naman nasa backseat. Lubak-lubak ang daan kung saan kami tumatahak. Buong akala ko magiging maayos na ang biyahe namin. Kaso, biglang umulan ng malakas. Mabilis na naging maputik ang daan at bumaha sa sapa na dapat sana itatawiran namin. Huminto sa pagmamaneho si Pandoy at nag-aalalang nakatingin sa amin.
Ma'am, mukhang kailangan po muna nating huminto. Delikado kasi kapag bumiyahe tayo ng ganito kalakas ang ulan eh. Kasalanan mo kasi ito, Jane. Kung hindi ka kasi pabida, baka nasa kwarto pa ako ngayon at nagpapahinga. Ikaw ang sumisira sa diskarte ko eh. Diskarte? May tinapakan kang tao diskarte ang tawag mo doon. Alam mo, kahit ano pa yung ipinagpuputok ng butsi mo, wala ka namang mahihita dyan eh. Kasi kahit ilang beses mong sabihin na mukha akong pera o ang nanay ko, wala ka namang mapapatunayan. May sarili akong savings sana. Hindi ko kailangan ng pera ng tatay mo. Kaya kong mabuhay dahil may trabaho ako. Eh ikaw, ano na lang ba ang alam mong gawin? Ang kapal talaga ng mukha mo kahit kailan. Sa tingin mo ba kahit tumalak ka riyan maghapon paniniwalaan ba kita? Pasensya ka na, pero hindi ko na pag-aaksayahan ng oras ang maging malapit sa'yo. Kahit umuulan, lumabas si Hana ng kotse at nilusong ang ulan. Alam kong galit siya sa akin, pero ngayon ko lang napagtanto kung gaano katindi. Tuloy-tuloy si Hana, kaya huli na bago niya mapagtantong nadulas siya sa isang bahagi ng daanan na nakadungaw sa pampang. Dala ng labis kong gulat, lumabas na rin ako at sinundan si Hana. Napasigaw ako nang makita kong nakakapit na lang sa isang makapal na baging si Hana. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Takot na takot ako. Nasa bingit na ng kamatayan si Hana. Hana, kumapit ka! Pabayaan mo ako! Kailangan akong madisgrasya para naman maging mahalaga man lang ako kay daddy kahit minsan. Gaga ka ba? Pagpapaawa pa rin sa daddy mo ang iniisip mo? Wala ka nang pakialam doon! Bitiwan mo nga ako! Ma'am, kumapit ka! Hindi ka pwede mahulog! Hana, ano ba? Mamamatay ka na nga, nagmamatigas ka pa? Talagang mapilit ka, ha? Pwes, samahan mo ko rito ng dalawa tayo. Hindi ko napaghandaan ang gagawin ni Hana. Napasigaw na lang ako nang hilahin niya rin ako, kaya sabay kaming nahulog pababa. Wala kaming nagawa kundi ang magsigawan sa kabila ng pagnanais ni Pandoy na abutin ng kahit na sino sa aming dalawa. Mabilis kaming bumulusok pababa, napaigik ng tumama ang aming mga katawan sa mabuti na lang ay malalambot na lupa kaysa sa matutulis na bato. Dahil na rin sa bigat namin at bilis ng pangyayari, kaagad akong nawalan ng malay. Madilim na nang muli akong magising. Nasa baba pa rin kami at naririnig ko ang pagtawag sa amin ni Pandoy. Halata na sa tinig nito ang matinding pag-aalala para sa amin. Nanghihina akong bumangon. Halos maligo sa putik kung saan ako nawalan kanina ng malay. Ma'am Jane! Ma'am Hana! Ayos po ba kayo? Ma'am, gumising po kayo! Pandoy! Tulong! Ma'am Jane, saglit lang po. Maghahanap ako na may panghihila sa inyo. Hana? Okay ka lang ba? Aray! Hana, gumising ka. Nasaan ako? Anong nangyari? Nahulog tayo sa bangin. Hinila mo ko eh. Bakit mo ba ginawa yun? Gusto mo bang magpakamatay? Bakit kasi kontrabida ka sa buhay ko eh? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw lang tong ang daming issue sa buhay eh. Sabihin mo nga, ano bang kasalanan namin at ganyan ka na lang kumakahadlang sa kaligayahan ng mga magulang natin? Umabot pa sa puntong naging desperada ka na. Bakit sa tingin mo ba nakakatuwa ang ginawa mo? Hindi namin kayo kailangan sa buhay namin. Naka-move on na si daddy sa pagkawala ni mami. Bakit kailangang umiksena kayo? Pera lang naman ang dahilan kung bakit pilit yung pinagsisiksikan ng sarili niyo sa pamilya namin eh. Hindi ako naniniwalang mahal ng mama mo ang daddy ko. Bakit kaya hindi mo muna kami kilalanin bago mo kami husgahan? Yan ang hirap sa mga taong kagaya niyong mga mayayaman eh. Puro kayong mata pobre. Sa akala mo ba dahil nakasama kayo ng mahihirap na kagaya namin, literal na peperahan na namin kayo? Hindi lahat ng mahihirap na kagaya namin ay gahaman, Hana. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin para pagsalitaan mo kami ng hindi maganda. Nag-iyakan na kaming dalawa hanggang sa magpasya kong tumayo ng paika-ika. Kailangan naming makaalis sa lugar na ito. Maliban sa nasa kakahuyan kami, natatakot ako na baka may mga maligaw na mababangis na hayop sa paligid. Hindi ako dapat makampante. Swerte lang talaga na wala akong natamong seryosong injuries mula sa pagkakahulog. Mga galos lang at mababaw na sugat.
Nabugbog man ang katawan ko, sigurado naman akong walang bali ang mga buto ko. Muli akong tumingala sa pinanggalingan namin. May kataasan yun. Hindi ko alam kung magagawan ko ba ng paraan para maakyat ito, lalo na't kailangan namin ng tulong. Muli akong tumingala. Wala pa si Pandoy. Marahil naghahanap talaga siya ng mga bagay na pwede naming gamitin para maiangat kami. Nilapitan ko si Hana at inalalayan. Anong ginagawa mo? Inaalalayan kita. Kailangan nating makaalis dito. Huwag mo nga akong hawakan. Kaya kong tumayong mag-isa. Lumayo ka nga. Hindi mo kaya nangihina ka nga eh. Hayaan mo kong alalayan ka. Ma'am Jane, wala akong mahanap na lubid. Pero kailangan kong bumalik sa bayan. Hihingi ako ng tulong sa mga tao dun. Hindi ko lang alam kung may re-responde dala ng malakas na ulan pero susubukan ko po. Ano? Iiwan mo ako rito? Anong klaseng bodyguard ka, Pandoy? Ginagawa ko nga po ito dahil nag-aalala po ako sa inyo ng gusto. Nariyan naman ang kapatid nyo, ma'am. Wala akong kapatid. Hayop ka talaga, Pandoy. Kapag nakabalik ako dyan, talagang tatanggalin kita sa trabaho. Pandoy, wag mo na munang alalahanin si Hana. Ako na munang bahala sa kanya. Teka, bago ka umalis, pwede bang pakiabot na lang ang bag ko rito? Tsaka kung may first aid kit ka dyan at tubig, pati na rin pagkain. Ipagulong mo na lang rito para may magamit kami habang wala ka pa. Susubukan din naming maghanap ng madaraanan para makaakyat kami dyan pabalik. Sumang-ayon naman si Pandoy sa sinabi ko. Pinagulong nga niya ang bag ko na may lamang pagkain at tubig. Mga mahalagang bagay na kailangan namin, kagaya ng kompas at Swiss knife. May flashlight din kami. Kung nagtataka kayo bakit may ganun kami, ipapadala sana kami ni Papa sa isang summer camp na hindi ko alam kung magagawa pa ba namin dahil nauna na ang trahedya bago ang saya. Nang makumpleto na ang mga kailangan ko, umalis na si Pandoy. Hinarap ko naman si Hana na noon ay masama pa rin ang tingin sa akin. Alam ko naman na hindi niya ako papansinin kagad. Kaso lang sa nangyari sa amin ngayon, kailangan naming isantabi ang kaartihan. Nilapitan ko siya at tinignan ng mga galos niya. Ano na naman yan? Gagamutin ko ang sugat mo para wag maimpeksyon. Bakit ba nagmamarunong ka? Kaya kong sarili ko. Isa pa, ako dapat ang nagdedesisyon. Ako ang mas matanda sa'yo, no? Ayun na nga eh. Ikaw ang ate pero ikaw pang matigas ang ulo. Alam mo, kailangan nating gamutin ang mga sugat mo. Nasa kagubatan tayo. Malay natin kung may mga mababangis na hayop dito na balak tayong sagpangin, lalo na kapag naamoy nilang malansamong dugo. Bakit mo alam ang mga yan? Nakalimutan mo na ba? Sanay ako sa hirap. Isa rin akong nurse kaya alam ko ang gagawin sa mga pagkakataong ganito. Ngayon mo lang naman gagawin yan? Kapag nakalis tayo dito, hindi na ako papayag na mapalapit pa sa'yo. Kahit kailan talaga, napaka-arte mo. Ikaw na nga ang tinutulungan, ikaw pa ang galit. At huwag kang magkunwari na hindi mo alam kung bakit ako nagkakaganito. Pwede ba isantabi mo muna ang personal mong galit sa akin? Sa ngayon magtulungan tayo para makaalis tayo dito. Hindi mo ako mapapasunod sa lahat ng gusto mo. Ikaw lang ang kilala kong mas matanda nga sa akin pero parang bata naman kung mag-isip. Wala kang alam, huwag mo akong huhusgahan. Akin ang braso mo, gagamutin ko. Aray! Mag-ingat ka naman! Walang nagawa si Hana nang sapilitan kong linisin ang sugat niya gamit ang disinfectant spray. Kalaunan, natapos din naman ang pag-aasikaso ko sa kanya at inalalayan siya na makatayo. Saan tayo pupunta? Kailangan nating maghanap ng madadaanan. Sa tingin ko, may daan sa likod ng kakahuyang yan, no? Hindi na natin kailangan pang umakyat. Tama ka, huwag kang mag-alala. Ako nang hahawi sa mga sanga. Kaagad kong hinawi ang mga sanga. Tumambad sa akin ang isang daanan na sa tingin ko naman ay ginagamit ng mga tao. Bali walang pinunasan ko ang putik sa aking muka at muling inalalayan ng aking stepsister. Walang arte-arting tinahak namin ang daan palabas. Siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa akin dahil sa pagmamarunong mo, ha? Ayoko magkaproblema sa hinaharap. Ang dami naman itong arte ni hindi na nga makalakad ng mag-isa. May sinasabi ka? Wala po. Heto na nga po, Ako na munang papalit kay Pandoy bilang bodyguard mo.
Nakakahiya naman po kasi kung magkagalos kayo dahil sa akin. Ha? Talaga? Nagalusan mo na nga ako eh. Sino ba naman kasi ang nagsabing tumalon ka? Ginawa ko lang naman yun dahil galit ako sa'yo. Pinili ko na lang manahimik nang mapansing nagsisimula ng hingalin si Hana. Habang tumatagal, nakakabisado ko na ang ugali niya. Sa totoo lang, sa pilitan ng ginagawa niyang pagmamaldita sa akin. Para bang ayaw niya naman talagang gawin yun. Sa tingin ko kasi, natatakot lang siyang ibigay ang tiwala niya sa akin. Ganon ang nababasa kong emosyon sa kanyang mga mata. Tuloy magalit man siya sa akin o matuwa, kinapalan ko ang mukha kong tawagin siyang ate. Pagod ka na ba, Ate Hana? Anong ate? Sinapian ka na ba ng masamang espiritu? Aba, hindi magandang biro yan ah. Nagtatanong lang ako kung napapagod ka na ba kasi pwede naman tayong huminto eh. Anong oras na ba? 3:00 ng hapon, malapit ng dumilim. Mabuti na lang dala ko ang mga gamit natin. Kaya ko namang magsiga dahil may lighter tayo. May natatanaw akong malaking puno ron oh. Baka pwede tayong magpahinga. Mabuti pa nga. Halika, pumunta na tayo ron. Ilang hakbang lang naman ang distansya ng nasabing puno. Tumila na ang malakas na ulan pero naririnig pa rin namin ang pag-aagos ng tubig baha sa di kalayuan. Kahit papaano, natuwa ako nang makita ang tuyong pwesto sa lilim ng puno na hindi napagtagumpayang mabasa ng ulan. Nagkorteng kuweba kasi ang mga sanga nito kaya kahit papaano, kampante kaming nanatili roon. Ipinwesto ko si Hana sa pinakatuyong bahagi tsaka nanguha ng mga sanga. Nang maipon ko ito, sinindihan ko ang mga ito para sa campfire. Okay ka lang ba? Medyo masama ang pakiramdam ko. Nanibago ka siguro sa klima. Malamig kasi dito sa kakahuyan eh. Tapos marami pang lamok. Hindi bale. Kapag nakabalik tayo sa syudad, dadalhin kita sa ospital. Bakit pa nagbabait-baitan ka na naman? Ano? Ikaw, nagbabait-baitan ka. Hinuhuli mo ang loob ko. Bakit ba ate? Tinatablan ka na ba ng pagiging mabait ko? Tse! Huwag mo akong uutuin. Alam kong plano mo lang ito para gumanda ang pakikitungo ko sa'yo. Ate, pwede bang tanggalin mo muna sa isipan mo ang mga negatibong alalahanin? Lalo ka lang magiging miserable niyan eh, kahit ngayon lang. Para saan? Alam ko naman kung saan pupunta ang usapang ito eh. Alam mo Jane, kahit anong mangyari, mananatili akong manhid pagdating sa'yo. Wala akong balak na makipaglapit o kahit kaibiganin ka. Ayoko. Pansin ko lang ate, yung ayaw mong makipaglapit sa akin parang sakit. Basta na lang kasing umaatake eh. Wala kang karapatang tawagin akong ate. Hindi nga tayo magkapatid. Lalong hindi kita kadugo. Kaya tumigil ka na. Okay. Dinampot ko ang ilan sa mga sanga at initsa sa aking siga. Dasal ko lang, sana wag nang umulan pa para kahit papano, manatili naman kaming mainit sa kinaroroonan namin. Nanguha na lang ako ng malalapad na dahon ng saging para gawin naming pansamantalang bubungan nang may mamataan akong usok mula sa hindi kalayuan. Ha? Ano kaya yun? Anong sinasabi mo? Sabi ko ano kaya ang meron doon at parang may usok. Siguro may tao doon. Ate, dito ka lang muna ha. Susubukan kong tignan kung anong meron doon. Baka lang kasi may tao tayo na pwede nating hingan ng tulong. Ano? Teka, sasama ako. Dito ka na lang ate, may sugat ka eh. Baka mahirapan kang maglakad. Sugat lang ito pero hindi ako baldado. Wala naman akong sinabing baldado ka eh. Ang sakin lang, huwag ka munang magagagalaw dahil sisilip lang muna ako. Tanga ka ba? O wala ka lang talagang isip? Baka nakakalimutan mo nasa kagubatan tayo. Hindi malayong may mga rebelde dito. Paano kapag sinaktan tayo? Saglit lang naman ako, pangako. Hindi ko na pinansin pa ang ibang mga sinabi ni Hana. Naisip ko, ganitong estilo pala ang kailangan kong gawin sa pakikipag-usap sa kanya. Yung kahit galit na siya, gagamitan ko pa rin siya ng baliwalang pagsagot. Sumasagot siya nakikipag-usap. Iniwan ko siya sandali at sinundan ang pinagmumulan ng usok. Hindi naman yun malayo sa amin, nasa unahan lang. Nang makarating nga ako ron, tumambad sa amin ang isang may katamtamang laking bahay na gawa sa bato.
Maganda at mukhang naligaw lang sa lugar na yun. May mga halaman sa labas at mukhang maalaga ang nakatira. Sa tingin ko, babae ang nananahan sa bahay na yun. Naglakad ako papalapit sa bakuran hanggang sa matanaw ko ang isang matandang babae na nagsasampay ng mga nilabhang damit. Ewan ko ba, parang may mahika sa loob ng bakuran niya. Alam kong matanda ang babae at kulay puti na ang buhok. Kaso lang, nang lumingon siya sa akin, ilang beses akong napakurap. Ang inaakala kong matanda, mas bata pa pala ng ilang taon. May taglay din siyang kagandahan na hindi ko mawari. Yung tipong ganda na parang misteryosa. Maihahambing sa aura na meron ng aktres na si Jean Garcia. Yun sa sobrang ganda niya, nakakatakot na. Simple lang siyang manamit pero hapit sa katawan. Ang buhok niyang kanina ay maputi at puro nauban, naging itim na ngayon, kaya gayon na lang ang pagkusot ko sa aking mga mata. Napalunok ako nang ngumisi sa akin ng babae, ngunit nang mapagtanto niyang medyo natakot ako sa ginawa niya, naging simpleng ngiti na lamang ang iniharap niya sa akin. "Sino ka? Tanong kailangan mo, iha?" Magtatanong po sana ako kung gaano kalayo ang bayan mula po dito sa inyo, tsaka kung saan po ba dadaan. Nadisgrasya po kasi kami ng kapatid ko Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital. Ganun ba? Pasensya na, iha. May kalayuan mula dito ang bayan Aabutin pa ng 4 na oras sa paglalakad. Kung sisimulan nyo ngayon, gagabihin kayo. Baka mapano kayo sa daan. Kung mamarapatin nyo, pwede ko kayong imbitahan na manatili na muna sa bahay ko. Aalagaan ko kayo. Pasensya na pero ayos lang kami sa kinaroroonan namin. Aalis na rin kami maya-maya dahil maliwanag pa naman. At kung 4 na oras lang ang lalakarin namin, saktong kakaalas 4 pa lang ngayon. Kung maglalakad kami ng 2 oras, kalahati na lang doon ang ipapahinga namin at nasa bayan na kami. Ate, bakit mo ko sinundan? Nanatili ka na lang sana sa pwesto natin. Sinundan kita kasi akala ko kinatay ka na. Anong malay natin kung nagbabalat kayong aswang pala ang babaeng yan? Basta-basta ka kasing nagtitiwala Mukha naman siyang mabait, ate. Aswang baka mo? Naku mga iha, walang aswang dito. Malinis ang kagubatang ito. Kita nyo naman, nagtagal na nga ako rito ng ilang taon. Wala namang nanggagambala sa aking aswang. Ha? Ang hina na nga ng boses ko, narinig pa niya? Pati nga pagtibok ng puso niyong dalaway naririnig ko mga iha. Pero huwag kayong magtaka, ganito talaga kami mga manggagamot. Nakapagdesisyon na ba kayo? Wag na ho, maraming salamat na lang. Sige, pasensya na po sa abala ha, aalis na kami. Walang nagawa ang butihing ginang kundi ang hayaan na lamang kaming umalis at bumalik sa malaking puno na kinaroroonan namin. Mas naglalagablab pa ang ginawa kong siga kaya naramdaman ko na ang init nang makalapit kami roon. Sayang, mukhang komportable pa naman ang loob ng bahay ng ginang. Ate, mukha namang mabait ang ginang. Sana pumayag ka na lang na manatili tayo sa bahay niya, kahit isang gabi lang. Baliw ka ba? O gusto mong mapahamak? Sa arte kong ito, dapat alam mong hindi ako basta-basta tumatanggi sa mga alok na ganyan. Bakit tumanggi ka nga sa alok ng babae? Hindi mo ba nakita? Hindi siya nag-iisa sa loob ng bahay niya. Napakaraming nakasilip sa may bintana. Hindi lalagpas sa 10. Kinilabutan akong bigla sa kanyang sinabi. Seryoso ba siya? Pero kahit ginawan ako ng kalokohan ni Hana noon, alam kong hindi siya nagbibiro ngayon. Napalunok ako at inalala ang naging pag-uusap namin sa pagitan ng ginang kanina. Malungkot akong napayuko. Akala ko mas gagaan ang loob mo sa akin kung hahanapan kita ng komportable na higaan habang narito tayo sa kagubatan. Nakahanda naman ako magbayad para sa abala Ikaw lang naman ang inaalala ko. May sugat ka ate at alam kong sumasakit na yan ngayon. Kaya ko tong tiisin. Isa pa, mas may tiwala ako sa'yo kaysa sa babaeng yon. Talaga ate? Oo. Napagtanto ko ang mga pagkakamali ko. Masyadong mataas ang standards na nilagay ko sa sarili ko kaya nahirapan kang pakisamahan ako. Alam ko kasing hindi ka sanay sa ganito kaya naiintindihan ko kung nagsusungit ka. Hindi naman madali ang pinagdaanan natin ngayon Nakakatawa no? Kung hindi tayo napunta sa ganitong sitwasyon, hindi ko pa mapagtatanto ang mga nagawa kong pagkakamali.
Ate, tanggap ko naman na medyo ilang kapang kilalanin kami ni Mama eh. Kung tungkol naman sa pera niyo ni Papa, huwag kang mag-alala. Totoong hindi yun ang dahilan kung bakit kami naging miyembro ng pamilya niyo. Sorry kung napakarami kong nagawang bagay na hindi mo nagustuhan. Ayos lang yun, te. Paano, magpahinga ka na muna. Bubuksan ko lang tong pork and beans. Ngiti lang ang iginanti sa akin ni Hana. Gumaan bigla ang pakiramdam ko. Hindi ko akalaing sa ganitong pagkakataon pa talaga kami magkakasundo. Tuloy, hindi ko rin napigilang ngitian si Hana. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas mukhang okay na kami. Magkasama kaming kumain ng bahagya ng dumilim sa paligid. Nagsisimula ng lumamig kaya halos punuin ko na ng mga dahon ng saging ang aming pinagtataguan. Kaso lang, nang matutulog na sana kami, biglang lumakas ang hangin. Sa isang iglap, inilipad ang aming bahay-bahayan at naiwan kaming nangangatog sa lamig. Paano na yan? Wala na tayong pananggalang sa lamig. Hayaan mo na ate, mangunguha na lang ako ulit. Kumusta ang sugat mo? Ayos lang ang sugat ko. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang ako ate, wag mo akong alalahanin. Hindi pwede ito. Kailangan ko na talagang tumulong. Hindi pwede, may sugat ka oh. Kailangan mong ipahinga yan. Tsaka sanay naman ako dito eh, hayaan mo na ako. Hindi ko hahayaan na mabasa tayo sakali mang umulan. Jane, ako ang mas matanda sa ating dalawa. Dapat akong gumagawa nito eh. Dapat akong nag-aasikaso sa'yo, hindi ikaw. Basta ate, dyan ka na lang. Aayusin ko to. Tanging nasabi ko sa kanya. Aangal pa sana si Hana, kaso lang pareho kaming nagulat nang makita ang ginang na lumapit sa amin. May dala siyang gasera at pilit kaming inaaninag. Mga iha, may paparating na bagyo kaya malakas ang hangin. Doon na muna kayo sa bahay tumuloy. Nag-aalala ko para sa inyo eh. Pasensya na po, pero hindi po namin magagawa yan eh. May hinihintay kaming kasamahan namin. Baka hanapin po kami sa oras na dumating siya. Iha, makinig ka sa akin. Sa ngayon walang pinahihintulutang makabalik sa bundok dahil sa malakas na bagyong paparating. Kaya kung may hinihintay man kayo, bukas pa o sa makalawa pa babalik yun dito. Okay lang po, Ale. Makakasurvive naman po kami. Ayos lang po. Iha, hindi ako masamang tao. Isa akong manggagamot. Sige na, tutulungan ko kayo. Agad? Hindi nga po namin kayo kilala eh. Tapos magtitiwala kayo kagad sa amin? O siya, ako si Miss V, isang manggagamot. Kayo, Iha, anong pangalan nyo? Jane, siya naman po si Hana. Pasensya na, hindi talaga kami sasama sa inyo. Jane, tama siya. Kailangan natin ng matinong matutuluyan. Pwede naman tayong sumaglit lang hanggang sa mawala na nga ang bagyo. Tapos kapag okay na, kahit tayo na mismo ang bumaba at ipahanap na lang natin si Pandoy sakali mang bumalik siya. Alam ko yun ate, kaso lang sa mga sinabi mo kanina na hindi siya nag-iisa, naging masama bigla ang kutob ko eh. Paano kung tama ka na may mga kasama siya sa loob, tapos sinihintay lang pala tayo para pagpiestahan? Bakit? Sa tingin mo ba hahayaan kung mangyari yun? Siyempre lalaban tayo sakaling maging ganun. Sige, ikaw ang bahala. Basta ako, mamatyagan ko ang kilos niya. Mabuti pa nga, tapos ako naman sa bahay niya. Sasama tayo sa kanya, ha? Tumangulang ako sa sinabi ni Hana. Hinakot namin ang aming mga bag at saka siya inalalayan. Tinaluntun namin ang bahay ng babae at pinapasok niya naman kami. Tuloy kayo, Hana at Jane. Dito sa sofa kayo maupo at ikukuha ko kayo ng kape. Wag na ho kayong mag-abala, may dala naman kaming canned food. Sus, bisita ko kayo mga iha. Okay lang. Wala kayong dapat ipag-alala. Sige po, thank you. Umalis kagad ang ginang kaya napatingin ako sa paligid. Hindi ko alam kung matatakot o mamamangha ako nang makita ang mga nakapwestong manika sa bawat sulok. Kasinlaki ng mga ito ang mga tao. May magagandang damit at may tunay na buhok ng tao. Ito bang nakita mo, Ate Hana? Hindi ako sigurado eh, pero mukha siyang tao, kaya marahil sila nga ay nakita kong nakasilip sa bintana. Kung manika sila, dapat hindi nakasilip sa bintana. Tsaka ate, tignan mo yung mga daliri nila oh.
Komplikado at detalyado ang pagkakagawa. Mukhang totoo kasi yung mga kuko eh. Oo nga eh. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman tayo magtatagal dito. Bukas na bukas aalis din tayo. Sana lang nakahingi na ng tulong si Pandoy. Gusto ko nang umuwi eh. Nag-aalala na ako sa mga magulang natin. Huwag kang mag-alala. Malamang pinaalam na ni Pandoy kay Daddy ang nangyari sa atin. Magpapadala sila dito ng tulong. Tsaka huwag kang matakot, nandito naman ako eh. Salamat ate ha. Teka, okay lang ba na tawagin kitang ate? Oo naman, hindi ba ate mo naman talaga ako? Salamat ha. Akala ko talaga hanggang sa pagtanda na lang natin eh, palagi pa tayong mag-aaway. Hindi naman sa ganon. May mga natututunan din naman ako. Basta babawi ako sa'yo simula ngayon. Alam ko bati na kami ni Hana. Kahit sa pagkakataon na yon, masaya na ako. Ang labis ko lang na pinaninindigan ng balahibo ay ang kakaibang galawan ni Miss V habang nagtitimpla ng kape. Pinili ko kasi siyang hanapin sa kusina para makigamit ng banyo. Nagulat ako nang maabutan ko siyang nagsasalita ng mag-isa sa malaking salamin sa may gilid ng banyo. Tila ba may inaaway siya, pero mag-isa lang naman siya doon. Biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Mula sa pagsimangot ay lumapad ang ngisi niya. Iha, Jane, tama ba? Tama po Miss V. Pwede po bang makigamit ng banyo? Kanina pa po kasi ako naiihi eh. Ganun ba? Siya, heto ang banyo. Salamat po. Pumasok naman ako sa banyo at kaagad na umihi. Lumabas din naman ako at nakita siyang paalis na sa kusina. Pabalik sa sala kung nasaan si Hana. Naabutan kong inaabot niya ang tinimpla niyang kape. Kaagad akong lumapit kaya napalingon siya sa akin. O Iha, halika, inumin mo muna itong kape. Salamat po, nag-abala pa kayo. Okay lang naman po kami. Hindi, mga bisita ko kayo eh. Kaya nga dapat pagsilbihan ko kayo. Minsan lang naman ako magkaroon ng bisita kaya heto, palagi ako nag-iisa. Kaya pala puro manika ang kasama nyo? Oo eh. Ayun nga, maliban sa panggagamot, isa rin akong mananahi. Gumagawa ako ng mga manika at yan ay hindi normal na laruan. Ano pong ibig niyong sabihin? Yan ay mga manika na pinagagawa ng mga magpapamilyang namatayan ng anak. Mga manika na nagsisilbing instrumento para sa mga naiwan para mabawasan ang sakit ng pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Ha? Pwede ba yun? Hindi yata mas lalong nalungkot lang ang mga kamag-anak kasi kahit wala na ang mga kapamilya nila, nakikita nila ang mga itsura nito sa anyo ng manika. Hindi naman sa ganon. Halika kayo, may ipapakita ako sa inyo. Ano po yun? Dito lang naman tayo sa isa ko pang kwarto. Halina kayo. Ate, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala, sisilip lang naman tayo eh. O sige. Inalalayan ko si Hana at sinilip ang naroong kwarto na pinuntahan namin ni Miss V. Nakita namin ang mini version ng bahay niya sa loob ng isang silid. Dito, isang buong pamilya yata ng manika ang nakatira. Ang dami nila. Tama ka, Iha. Sila ang aking pamilya. Ang manikang wangis ng mga mahal ko sa buhay. Talaga? Oo, sila ang tatay ko, nanay at dalawa kong kapatid. Ako ang bunso at ako lang naiwan pagkatapos ng trahedya. Kung hindi niyo po sana mamasamain, ano pala ang nangyari sa kanila? Sabi niyo ang mga manika ay wangis lang ng mga namatay na kaanak, hindi ba? Pinatay sila, Jane. Nang dahil sa inggit at galit ng ibang tao sa amin, pinatay sila. Kinuha sila sa akin. Kaya heto, namumuhay akong mag-isa ng malayo sa mga tao. Ayokong may makasalumuhang iba. Naawa lang ako sa inyo at hindi makatiis nang makita kayo na nasa kagipitan kaya nagpasya ako. Kung ayaw niyo palang nakakasalamuha ng mga tao, ang mga tao, paano kayo nakakapanggamot? Nakikiramdam ako sa paligid. Alam ko kung sa loob ng isang bahay ay may nagkakasakit at nahihirapan. Sila ang tinutulungan ko. Hindi naman ako nagpapakita talaga sa kanila eh. Nagiiwan lang ako ng gamot at mga gamit sa harapan ng pinto nila. Buti may nagtitiwala sa'yo, no?
Ang mga taong gipit, walang mapagpipilian kundi ang magtiwala, Iha. Gagawin nila ang lahat para lang makuha ang tulong na kailangan nila. Kung ganon, napakabuti niyo palang tao. Ngayon ko lang narinig yan Oo nga pala, masyado na akong naging palakwento. Kailangan ko palang ipakita sa inyo ang magiging kwarto nyo. Ayos lang po kami dito, Miss V. Dito na lang po kami sa sala. Tama ang kapatid ko. Dito na lang kami. Ay, ano ba yan? Bigla akong inantok. May masakit pa sa'yo, ate? Wala naman. Medyo napagod lang ako. O sige na, Iha. Alalayan mo ng ate mo sa loob. Wala akong nagawa kundi ang tumalima na lamang sa ginang. Kakaiba talaga ang kanyang mga ngiti. Hindi ko matanggihan. Tuloy, nang makapasok kami sa kwarto ay nagpasalamat na lamang ako sa kanya. Si Hana naman kaagad na nakatulog sa kama. Ni hindi na gumalaw o nagreklamo kung nilalamig ba siya o naiinitan. Sa labas ng bahay, nagsisimula ng lumakas ang ulan. Sinasabayan ng pag-ihip ng malalakas na hangin. Naririnig ko pa nga ang nagbabangga ang sanga dahil puro salamin ng bintana. Si Miss V nakangiting naupo sa naroong silya at pinagmasdan si Hana. Mabuti at natiis mong ugali niya, no? Ano po? Sabi ko, mabuti naman at nagagawa mo pa siyang pagpasensyahan. Bakit niyo naman po nasabi yan? Unang kita ko pa lang sa inyo, alam ko nang hindi kayo magkasundo. Lalong hindi kayo magkadugo. Nakikita ko na may mga bagay siyang ginagawa sa'yo na dapat sana ay ikakapahamak mo. Manghuhula po ba kayo? Baka nakakalimutan mo, Iha. Isa akong manggagamot. Nakikita ko ang nakaraan ng isang tao ang kanyang hinaharap. Alam ko kung anong pinagdaraanan nyo at pinaggagawa ninyo. Hindi niyo ho kami dapat sinusuri ng ganyan. Kung may kakayahan kayo, dapat binibigyan niyo kami ng privacy para sa mga sarili namin. Kumalma ka, Iha. Wala naman akong ginagawang masama eh. Ang sa akin lang, hindi mo dapat binubuhos ang tiwala mo sa mga taong may personal na galit sa'yo. Miss V, pasensya na po ha. Pero ang sa akin lang kasi, kung may iniindaman kami, sana sa amin na lang yun. Huwag niyo na po kaming pakialaman. Hindi niyo naman po kami kilala ng personal eh. Pasensya na, Iha, kung sa tingin mo nakikialam ako ha. Ang sa akin lang nakitaan ng taglay na tapang na wala ang kinikilala mong ate. Tanging alam niya lang ay maging masungit. Gusto niya siya ang palaging tama. Alam ko naman po yun, pero uulitin ko po Sana po wag na po natin yung pag-usapan. Nagpapasalamat kami na tinulungan niyo kami ngayon, pero aalis na rin po kami kagad bukas. Walang problema, Iha. Naiintindihan kita. Pahinga ka na. Sana tumila ng ulan at nang makapagpatuloy kayo sa inyong pupuntahan. Tumango lamang ako at sinara ang pinto nang makalabas si Miss V. Mali ang unang impresyon ko sa kanya. Sa ngayon kasi, masama talaga ang kutob ko. Sinubukan kong gisingin si Hana. Nakakailang yugyug na ako sa kanya pero hindi siya magising. Dito na ako nagtaka. Hindi kasi ako uminom ng kapeng tinimpla ng babae at may munting boses na bumubulong sa akin na may kinalaman ng ginang sa pagkakahimbing ni ate. Hihiga na sana ako sa tabi niya kung hindi ba ako nagulat nang muli siyang kumatok. Pinagbuksan ko ang ginang at nakitang dala na niya ang isang tasa ng kape. Iha, naiwan mo sa labas. Inumin mo na. Sige po. Tinanggap ko ang tasa pero sinadya kong ilihis ang pag-inom. Kunwari talaga nilalago ko ito pero ang totoo, bago ko pa man masayad sa labi ang bibig ng tasa ay tinapon ko na ang laman sa halamang nasa paso sa mismong paanan ko, sa likod ng pinto. Wala naman siyang napansin dahil saglit siyang tumalikod at may binasa sa nakasabit na dekorasyon niya sa dingding. Dali-dali ko namang iniabot sa kanya ang tasa at nagkunwari na pinupunasan ng labi. Maraming salamat po, Miss V. Walang anuman, Iha. Sige, at marami pa akong gagawin. Kapag nagutom ka, malaya kang kumain. Sige po. Umalis na siya ulit at hindi na nga bumalik. Huli ko siyang namataan na papasok sa isang kwarto na nasa pinakadulong bahagi ng bahay. Ako naman, piniling magliwaliw muna sa kusina. Alam kong hindi ko dapat ginagawa ang bagay nito. Nakikitulog lang kami ng isang gabi, tapos ganito pa ako, nagdududa ako. Kasi nga may nangyayari kay Hanan na hindi ko maipaliwanag.
Dumiretso ko sa lababo at nakitang malinis na yon. Pero natuwa ako nang makita ang basurahan. Isang pakete ng tila gamot ang nakita kong nasa loob. Kinuha ko yun at binasa. Bilang isang nurse, kilala ko ang iba't ibang uri ng gamot. At ang hawak ko ay alam kong pampatulog. Dito na ako kinabahan. May halong pampatulog ang ininom ni Hana kaya hindi siya magising. Kaagad kong hinalungkat ang mga kabinet hanggang sa matagpuan ko ang pinaglalagyan niya ng mga gamot. Nanlaki ang mga mata ko nang makakita pa ng syringe at mga gamot na pampamanhid. Hindi na ako nagdalawang isip na kumuha ng mga yon at maingat na nilagyan ng laman ng syringe. Magagamit namin ito sakali man na may balak nga sa amin ng ginang. Diyos ko, anong bahay ba itong pinasok namin? Mukhang may binabalak na masama ang babaeng yun ah. Kailangan kong mag-ingat. Babalikan ko si Hana. Hinablot ko ang naroon na kutsilyo at nataranta ng makarinig ng mga yabag na naglalakad. Kabadong bumalik ako sa kwarto at nagpanggap na natutulog sa tabi ni Hana pero mahigpit ko pa ring hawak ang kutsilyo. Kaagad na gumapang ang kilabot ko sa buong katawan nang marinig ang pag-ingit ng pinto, tanda na ito ay binuksan. Gusto ko pang iuntog ang ulo ko nang mapagtantong sa kama madali ko ay hindi ko man lang nagawang ilak ang pinto. Paano kung bigla na lang niya kaming sagpangin o ano? Bahagya akong dumilat at nakita ang ginang na may hawak na gunting. Walang babalang nilapitan niya si Hana at kaagad na ginupitan ng buhok. Sabi ko na nga ba makakatulog kayo kaagad. Kung bakit ba kasi hindi kayo nag-iisip habang iniinom ang kapeng itinimpla ng estranghera? Ang tatanga nyo! Oh, tanga talaga? Baka naman ikaw ang tanga. Anong? Hindi ko ininom ang binigay mong kape. Hindi ako ganun ka-uto-uto. Ngayon sabihin mo ko anong balak mo sa amin. Bakit kailangan mong patulugin ang ate ko? Anong gagawin mo sa buhok niya? Wala akong gagawin sa inyo, lalo na sa'yo. Alam ko ang klase ng pagkataong meron ka at gusto ko manatili ka dito sa bahay ko. Gagawin kitang tagapagmana, iha. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka naman namin kakilala eh. Isa pa, may sarili akong buhay. Kung ganon, gagawin na lang din kitang manika, kagaya ng gagawin ko sa ate mo. Hindi mo magagawa yon. Galit na sinaksak ko ang kamay niya na ikinasigaw ng babae. Umatras siya at nanlalaki ang mga matang pinagmasdan ng duguan niyang braso. Bakit mo ito ginawa? Sinugatan mo ko! Dito sa mundo, dalawa lang ang kahihinatnan ng mga tao. Makaligtas at mapahamak. Ngayon, pipiliin kong makaligtas. Ah! Hindi ako papayag na ikaw ang makaligtas dahil yun din ang pipiliin ko. Bakit may hawak kang syringe? Anong laman yan? Huwag kang mag-alala, Miss V. Hindi naman ako kagaya mo eh. Hindi ako pumapatay ng tao. Pero kailangan kong gawin to para makaligtas kami mula sa'yo. Napasigaw si Miss V nang ituro ko sa kanya ang laman ng syringe. Ilang sandali lang, hindi na niya magawang makatayo. Namanhid na kasi ang katawan niya dahil sa gamot. Nakahandusay lang siya sa sahig habang pilit na kinukurap-kurap ang mga mata. Ni hindi na rin siya makapagsalita dahil pati dila niya ay nanigas na. Dali-dali kong ginising si Hana. Mabuti na lang sa pagkakataong ito ay nagagawa na niyang gumalaw kaya tuluyan na siyang nagising. Anong nangyari? Kailangan na nating umalis sa bahay na ito. May masamang binabalak sa atin si Miss V. Ano? May halong pampatulog ang binigay niyang kape sa'yo kaya ka nawalan ng malay. Bakit ba kumpiyansa akong uminom kanina? Kung alam ko lang, baka naibuhos ko pa sa mukha niya ang mainit na kapeng pinainom niya sa akin. Hayaan mo na ate. Hayan siya, namamanhid na sa gamot na itinuro ko sa kanya. Paniguradong bukas pa siya babalik sa dati, kaya samantalahin na natin na makatakas ngayon pa lang. Teka, kailangan natin siyang igapos. Wag na ate, alam kong matatakot na siyang pagtangkaan tayo. Isa pa, nasaksak ko siya sa braso. Buti nga sa kanya. Umalis na nga kami ni Hana sa bahay ni Miss V. Madilim pa dahil pasado 10:00 pa lang, ngunit wala na kaming pakialam. Umuulan man, hindi namin yon ininda. Isa pa wala nang gagalang mababangis na hayop kapag umuulan. Siguro, kailangan lang naming bilisan ang pagpunta sa bayan para naman kahit papaano makahingi na kami ng tulong.
Sa awa ng Panginoon, nakarating kami sa bayan na kabaligtaran sa sinasabi ng ginang na 4 na oras. Dahil 1 oras lang ang nilakad namin at nasa kabisera na kami. Kaagad kaming lumapit sa barangay chairman nila para humingi ng tulong. Swerte naman na naroon din si Pandoy, nakikiusap na balikan nila kami dahil baka napano na kami sa bundok. Ma'am, salamat at nakarating din kayo rito. Oo, Pandoy. Salamat kay Jane. 2 beses na niyang niligtas ang buhay ko. Maraming salamat, Ma'am Jane. Ikaw ang gumawa sa trabahong dapat sana ako ang gagawa. Wala yun, Pandoy. Ang mahalaga, ligtas tayong 3 at makakauwi na tayo. Bago yan, magpalipas na muna tayo ng gabi dito dahil hindi pa po tumitila ang ulan. Tama si Pandoy, Jane. Ang mabuti pa, Pandoy, ibili mo kami ng damit doon sa tindahan na nadaanan natin kanina. Mukhang may souvenir shop doon. Sa tingin ko may t-shirt at shorts sila na pwede naming magamit. Sige po, ma'am. Dito lang po muna kayo. Naghintay kami kay Pandoy hanggang sa di nagtagal ay bumalik na siya. May dala ng damit ang lalaki na ipinampalit namin ni Hana. Napakabuti pa ng asawa ng chairman dahil ipinagluto kami ng kanin at mainit na sabaw. Dito na ako nakampante. Ibang-iba ang pakikitungo nila kesa sa pakikitungo sa amin ni Miss V kanina. Ma'am, mabuti at hindi na kayo naligaw. Naku, kinabahan ako nang ikwento ng mga matatanda rito na may naninirahan daw na matandang mambabarang dyan sa kagubatan. Marami na nga naligaw na hindi nakabalik eh. Sabihin mo nga sa amin, Pandoy, ang mambabarang bang ito ay may bahay na ba to? Yun ang pagkakalarawan ng mga tao sa bahay niya, ma'am. Violeta raw ang pangalan ng babae, pero ang kanyang katawagan ay Miss V. Sabi pa ng ibang mga ngaso, minsan nagiging dalaga si Miss V. Nawawala ang pagiging gurang. Paano niya nagagawa yun? Sa pamamagitan po ng pagbarang sa mga taong napupusuan niyang kuna ng kabataan. Ang mga kawawang taong na biktima niya ay namamatay at ginagawa niyang manika. Sigurado ka ba, Pandoy? Manika? Malalaking manika na kasing tangkad ng mga tao? Yun nga po. Tapos ginagawa niyang kasama sa bahay ang mga manika. Wala nga siyang pinipili. Bata man o matanda, binibiktima niya eh. Kung ganon, tama lang na sinaksak ko siya. Mabuti na lang at nakatakas tayo. Sino po ang tinutukoy niyo, ma'am? Si Miss V, siyang babaeng tumulong sa amin kanina at nagdala sa amin sa bahay niya. Nagulat din si Pandoy sa aking sinabi. Bakit hindi? Ang kinatatakutan nilang mambabarang, nakaharap pa namin ni Hana at nagawang takasan. Kinabahan ako sa isiping baka maghihiganti sa amin si Miss V. Naalala ko na kinunan niya ng buhok si Hana kanina, pero nabitiwan niya ang buhok nang masaksak ko siya. Sana lang talaga, wag na niya kaming gambalain pa. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Bukas umuwi na tayo sa bahay. Magalit man si Daddy dahil hindi tayo tumuloy sa dapat sana iparusa niya sa akin, magpapaliwanag na lang ako. Huwag kang mag-alala, ate. Tutulungan kitang magpaliwanag kay Papa. Tungkol dyan, hindi na po kayo dapat na mabahala. Nakausap ko na kanina sa telepono si Don Lucio dahil may landline sa tindahan. Naipaalam ko na po ang nangyari sa inyo at balak pa nga niya sanang sumugod dito ngayon eh. Pero sinabi ko na lang po na ligtas na kayo at uuwi na po tayo bukas. Salamat naman kung ganon. Nakatulog kami ng payapa ng gabing yun. Pasado 9:00 na ng umaga nang magising kami. Pero nagulat ako nang makitang namumula ng husto si Hana. Mataas din ang kanyang lagnat. Naisip kong baka dahil ito sa pagkakabasa namin sa ulan kagabi. Salamat na lang dahil tumila na ang ulan at nagsisimula ng magpakita si Haring Araw. Umalis kami matapos magpaalam at nagpasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Sa halip na sa bahay, sa ospital kami dumiretso para i-confine si Hana. Mas lalong lumala ang lagay niya. Kahit naturukan na nga ng gamot, ay nagdidelirio pa rin kaya naman gayon na lang ang iyak at takot ko. Papa, patawarin mo po ako. Hindi ko naproteksyonan si ate. Patawad po. Iya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kwinento sa akin ni Pandoy ang lahat. Nalaman ko din ang pagligtas mo sa kanya sa matandang nagbabalak ng masama sa inyo.
Nag-aalala po ako sa kanya kung kailan nagkabati na kami. Ngayon pa ito nangyari. Tahan na anak. Alam kong napagod lang ng husto si Hana. Huwag kang mag-alala. Inaasikaso na siya ng mga doktor. Magigising din siya. Sana po, Papa. Naaawa ko kay ate. Sobra na siyang naapektuhan ng pagkakaligaw namin. Hindi nyo naman sinasadya yun eh. Kaya huwag ka nang malungkot, ha? Opo, Papa. Hindi na ako malulungkot. Kumalma na rin ako pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Papa Lucio. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay na nga si Hana. Matamlay siya pero bumaba na ang lagnat niya. Kahit papaano, kumakain na naman siya kapag sinusubuan ko. Ate, kumain ka pa para naman bumalik na ang sigla mo. Hindi ko na kayang kumain ng marami, Jane. Nasusuka ako eh. Sige na, para kapag nakita ni Doc na may pagbabago sa'yo at naging okay ka na, pauuwiin ka na niya. Palagi kong napapanaginipan si Miss V. Natatakot ako sa kanya. Sinasaka niya ako sa panaginip. Panaginip lang yan, ate. Hindi totoo. Isa pa, takot lang niya na balikan natin siya, no? Ang sabi niya, gagantihan niya tayo sa ginawa natin sa kanya. Pagdudusahin ka raw niya. Hindi ko alam kung bakit parang totoo ang lahat ng narinig ko mula sa kanya. Basta nakakatakot. Hindi bale, ate. Magpalakas ka. Tapos kapag pwede ka nang umuwi, babalik ako doon. Magpapasama ako sa mga nakatira doon. Titignan ko kung buhay pa ba ang malditang matandang yon. Huwag ka nang bumalik doon. Baka kung anong mangyari sa'yo eh. Hindi ako natatakot sa kanya, ate. Kaya ko siyang labanan. Isa pa siyang gumagawa ng masama at hindi naman tayo. Kaya siyang dapat na mag-ingat. Kapag nalaman ko na may kinalaman nga siya sa pagkawala ng mga tao doon, talagang ako pa mismo ang magpapakulong sa kanya. Kahit papaano alam kong nakahinga ng maluwag si Hana dahil sa sinabi ko. Masahol pa sa serial killer si Miss V. May lihim na nga itong tinatago, naghatid pa ng takot sa aming mga puso. Hindi ako papayag na siya mismo ang sisira sa magandang pagsasama namin ng aking stepsister. Makalipas ang 1 linggo, nakauwi na nga ng bahay si Hana. Ang sabi ng doktor, fully recovered na raw siya. Pero nagulat kami nang magsuka siya kinagabihan. Ang sinuka niya, puro kape na sa tingin ko ay ang tinimpla pa ni Miss V sa kanya noong maligaw kami sa bahay niya. Nag-iiyak si Hana at sinabing ayaw pa niyang mamatay. Siyempre naman kahit sino, matatakot sa nangyayari sa kanya. Pero hindi naman ako papayag na magtagumpay na lang ang matanda sa masama niyang binabalak. Kaya isang araw, kinausap ko si Pandoy. May kakilala ka bang albularyo? Kailangan nating ipagamot si Ate Hana eh. Nag-aalala na ako sa kanya. Lumalala na siya araw-araw. Tama kayo, ma'am. Tingin ko nga sa kanya, parang isinumpa. Kapag hindi naagapan, siguradong may mangyayaring masama sa kanya. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Manggagamot po ang tiyahin ko. Uuwi ako mamayang hapon at isasama siya rito agad-agad. Salamat kung ganon. Hindi ko na rin kasi matiis na pagmasdan na lang si ate. Alam nyo, ma'am, nung magkasundo na kayo ni Ma'am Hana, sising-sisi siya sa nagawa niya sa inyo. Panay talaga ang iyak niya nung umuwi kayo sa bahay at ako nagbabantay sa kanya. Anya, malaki ang kasalanan niya sa'yo. Pero hindi ka man lang nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Wala naman akong karapatang magtanim ng sama ng loob eh. Alam mo kung bakit? Kasi ilang beses kong inisip ang kabutihan niyang pinapakita sa akin kahit hindi niya napapansin. Kagaya na lang nung gamutin ko ang sugat niya. Alam mo bang hinayaan niya akong tawagin siyang ate? Tsaka humingi siya ng pasensya sa akin sa kagubatan. Para sa akin malaking bagay na yun. Dasal ko po. Sana gumaling na si ma'am para naman tuluyan na tayong maging masaya. Ngumiti ako ng pilit at nilingon si Hana. Nagsisimula ng maging pritong karne ang kanyang mga braso at binti na animoy naluto sa mantika. Tuloy, hinaplos ng awa ang puso ko para sa kanya. Sana lang talaga tuluyan ng gumaling si Hana para hindi na siya magdusa pa. Kahit naman papaano naiintindihan ko ang sitwasyon niya noon. Tipong may yumao siyang nanay tapos papalitan na lang. Kung ako nga, nasaktan ang pinalitan kami ni tatay sa buhay niya eh.
Nalulungkot na nilapitan ko siya at pinagmasdan. Napakabilis niyang nangayayat. Nangangalong mata at maputla. Kinailangan ko pang lumingon sa malayo, wag lang makitang itsura niya dahil sobrang awang-awa na talaga ako sa kanya. Mabuti na lang, hindi niya napapansin ang pagdadrama ko. Madaling araw na nang makabalik si Pandoy at may kasamang matandang babae. Ipinakilala niya sa amin ang ginang bilang kanyang tiyahin. Ma'am, ang sabi ni Chang, kailangan daw niyang tawasin muna si Ma'am Hana para malaman kung sino at ano nangyari sa kanya. Sige, walang problema. Dito lang ako sa sulok. Babantayan ko lang kayo. Mabuti pa nga, ma'am. Basta, kahit anong makita mo, ma'am, tahimik lang po tayo. Magdasal ng lihim para po makatulong sa paggaling ni ma'am. Oo, gagawin ko yan, Pandoy. Sige na, tulungan mo na yung tiyang mo. Pumuesto ako sa isang sulok at pinagmasdan sila. Tahimik lang ako habang nagsasagawa ng orasyon ng tiyahin ni Pandoy. Kitang-kita ko ang matinding hirap sa kanyang muka nang hawakan niya sa noo si Ate Hana. Lumapit naman sa akin si Pandoy. Bakas ang matinding kilabot sa muka. Mukhang malakas ang taong gumawa nito sa kanya, ma'am. Bakit mo naman nasabi yan? Gumagamit ng patay yung mambabarang na nananakit kay ma'am. Kumakausap siya sa patay. Dinadasalan niya para bigyan si Ma'am Hana ng sakit. Anong kailangan kong gawin? Babalikan natin ang bahay na sinasabi mo, ma'am. Babawiin natin ang buhok na kinuha ng mambabarang mula kay Ma'am Hana. Paano naman natin gagawin yun? Bibigyan tayo ni Chang ng gabay, ma'am. Yun ang gagamitin natin para malaman kung saan nakalagay ang gamit ni Ma'am Hana. Hindi ko akalain na matindi na ang pagdurusa ni Ate Hana. Nakilala ko siya bilang matatag at matapang na babae. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya ngayon, mistula siyang manika na halos nanunuyo na ang kanyang balat. Hindi ko alam kung bakit, pero naaalala ko sa kanyang itsura ng mga manika sa bahay ni Miss V. Hindi kaya tao talaga ang mga manikang yon at naging ganun lang dahil sa barang? Dahil sa aking mga naisip, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Iniwan namin si Ate Hana kasama ni Papa at Mama, maging ng tiyahin ni Pandoy. Nagpasama naman ako sa lalaki pabalik sa kagubatan kung saan siya nananahan. Mabuti na lang pagdating namin doon, marami rin sa taga-baryo ang nais sumama sa amin. Gusto nilang maghiganti kay Miss V dahil nakumpirma nilang nasa ginang ang mga bangkay ng nawawala nilang kaanak na ginawa nga niyang manika. Ma'am, kahit anong mangyari, wag po kayong hihiwalay sa akin ha. Ipagtatanggol ko kayo kagaya ng pagbabantay ko kay Ma'am Hana. Ayos lang ako, Pandoy. Hindi mo ako kailangan bantayan. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka nakapasok na ako sa bahay ng mambabarang. Kaya ko siyang linlangin kung gusto niya. Kahit na, ma'am. May powers ang ginang na susugurin natin. Tayo naman, normal na tao lang. Basta ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Sisiguraduhin kong iiyak ng dugo ang mambabarang na yan dahil sa pananakit niya sa ate ko. Ako man ay gaganti din sa kanya. Biro mo, ma'am. Hindi ko kayo nahanap kagad dahil sabi sa tawas ni Chang, gumawa ng panlinlang ang mamabarang para bumalik ako sa bayan at huwag na makabalik pa. Yung pampang kung saan kayo nahulog, may nakabalot na kapangyarihan ng mamabarang. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo, ma'am. Saka bago tayo umalis kanina, binigyan ako ni Chang ng mutya na gagamitin natin para matunton ang mga gamit ni Ma'am Hana na pinaglalaroan ng babaeng yun. Kung ganun, kailangan mong sumama sa akin. Hindi ako papayag na maungusan niya tayo sa pagiging tuso niya. Tama kayo, ma'am. Kalaunan, habang nalilibang ako sa pakikipag-usap kay Pandoy, narating namin ang bahay. Alam kong may tao dahil bukas ang ilaw at umuusok sa likod bahay. Kinakabahan man, nauna pa talaga ako sa pagpasok habang pinalilibutan naman ng mga tao ang bawat espasyong pwedeng takbuhan ni Miss V. Miss V, napapalibutan ka na namin. Pistado ng ginagawa mong pambibiktima ng mga inosenteng tao. Walang iya ka? Nagsama ka pa talaga ng mga tao dito? Ano sa tingin mo ang ginagawa nyo, ha? Hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Kukunin ko na ngayong araw na ito si Hana at idadagdag ko siya sa koleksyon ko. Talaga, Miss V? Sa anong dahilan at nambabarang ka ng mga tao? Bakit ba?
Gusto kong bumata. Gusto kong gumanda. At bakit ka ba nagagalit? Masasamang tao lang ang binibiktima ko, kagaya ng aking pamilya. Mga abusadong kadugo ko na walang ibang alam gawin, kundi ang pakinabangan ako. Hindi abusado ang ate ko at hindi mo siya masasaktan. Lalabanan kita. Talaga? Paano? Wala kang alam sa lehitimong pambabarang. Takot ka nga sa aswang, hindi ba? Kaya wag ka nang magtangkapang guluhin ang tahimik kong buhay. Hindi ako makikinig sa'yo. Mga kababayan, sugod! Napasigaw ng todo si Miss V nang makitang galit na nagtakbuhan ng mga tao papunta sa kanya. May mga nagdala pa ng latigo at pamalo. Si Pandoy ang nangolekta ng mga manika at ipiniwesto sa harapan niya. Ako naman ang kumuha sa mga buhok na ginamit niya para pasakitan si ate. Literal na pinagtulungan namin ng bruha. Wala siyang nagawa kundi ang umatungal nang kumuha kami ng gasolina at sinilaban ng mga manika. Nang may huling nagsidatingan, napasigaw na lang ako ng pagtatagain nila si Miss V hanggang sa namatay na nga ang ginang. Nabaliwala ang pagnanais nito na bumata at humaba pa ang buhay. Sila ang mga kamag-anak ng nawawalang kadugo nila na hindi na nakabalik pa ng buhay. Naging kriminal sila dahil sa labis na sakit na kanilang nararamdaman. Inilayo ako ni Pandoy sa lugar na yon. Pag-uwi naman namin sa bahay, idineklarang magaling na ang aking ate. Nilubayan na siya ng barang. Halos maiyak ako sa tuwa. Salamat at magaling ka na, ate. Hindi pa gaanong magaling ang mga sugat ko, Jane. Pero alam kong kapag kuminis na muli ang balat ko, kampante na akong yayakapin ka at ipagmamalaki sa lahat na ikaw ang matapang kong kapatid. Sabi niya sa akin. Kahit ayaw niya ay talagang niyakap ko siya sa tuwa at binaliwala ang mga sugat niya. Alam ko naman na mawawala rin ang mga yun at wala akong balak na mag-inarte dahil lamang sa mga sugat. Salamat sa Panginoon kahit napinsala kami ni Miss V, naging tulay pa ang pangyayaring yun para magkalapit kami ni Ate Hana. Tanging dasal ko lang, sana matahimik na ang kaluluwa ni Miss V at huwag na kaming gambalain pa. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan nyo ang ibinahagi kong kwento, pero bago ko po tapusin ito, gusto ko pong mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Sir Paul Jo Salumbre from Bicol, Miss Terilyn Asinas from Qatar, Ma'am Norvia Cabanyero, kay Sir Tony Oti na nakikinig habang gumagawa raw po ng bakod ng kapitbahay niya, Ma'am Angela Obaldo from Taguig City, Sir James San Diego at sa San Diego family from Cavite, Ma'am Michelle De Mariano from Macau, kay Miss Ami Yong from Malaysia at sa mga anak niya na nakikinig sa Pilipinas. Ma'am Minda Sanchez, Sir Cliven Dubalan, Ma'am Aisel Gregorio from Batangas, kay Normski 25 at sa Olimpo family. Shoutout din po kina Jean Lopez, Sir Danilo Katigan, kay Ma'am Cathy Araw from Israel na nakikinig habang nasa bomb shelter daw po. Ma'am, kasama niyo po kami sa panalangin para matapos na ang gulo dyan. Kay Ma'am Celia Tolentino na nag-comment po sa inaangking sanggol upload na ang linaw daw po ng pagkakakwento. Salamat po at nagustuhan nyo, Ma'am. Mapakinggan din po sana ng iba pa nating listeners dahil kakaiba po ang kwentong ito. Kay Ma'am Marinel Salazar na nakikinig daw po habang gumagawa ng yema at sa mga mananahi po ng Algandi family sa Dubai. Salamat po sa pagko-comment nyong lahat sa upload natin. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.